May mga tinig na hindi malinaw kung ang naririnig mo ay panyaya o isa itong babala. Ganito nagsisimula ang mundong ito. Sa gitna ng eksena, may isang lalaking nakaitim. Gumagawa siya ng tunog. Tunog ng leopardo. Tunog ng kuwago. Tunog ng soro. Tunog ng ibon. Tunog ng ahas. Hindi malinaw kung ginagaya niya ang mga hayop o kung siya ang ginagamit para magsalita ang gubat. Ang mga kamay niya ay nasa pisngi. Kinukontrol niya ang kanyang tinig para siya ay mas marinig. Parang ang tanong ay hindi ano ang sinasabi niya, kundi kanino siya nakikinig. Sa likod niya, may isang figurang mas malaki, mas makulay, mas kakaiba. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Pero ramdam mong may kapangyarihan. Hindi kailangang ipakita ang lakas. Makikita mong parang sanay na siya ang sinusunod. Parang siya ang dahilan kung bakit gumagawa ng tunog ang lalaking nakaitim. Parang sa mundong ito, ang tunay na makapangyarihan ay hindi ang may boses, kundi ang nagpapasunod sa gumagawa ng mga tunog. Sa ibaba, malayo sa ingay at anyo, may isang matandang babae. Nakaupo. Nagluluto sa isang palayok sa labas ng kanyang bahay. Hindi siya tumitingin sa itaas. Hindi siya nagugulat. Parang matagal na niyang kilala ang ganitong klaseng tunog. Habang sa itaas ay may mga tinig at anyong nagbabago, siya ay patuloy lang. Nagpapakulo, naghihintay, nabubuhay. Parang sinasabi ng eksena, habang ang mito ay sumisigaw, may mga taong nananatili sa apoy dahil wala silang ibang mapupuntahan. Sa gilid ng kagubatan, may tatlong lalaki. Tumatakbo. Walang malinaw na humahabol, pero malinaw ang takot. Parang may narinig silang hindi nila kaya ni proseso. Parang mas madali ang tumakbo kaysa manatili at makinig. Hindi lahat ay handang marinig ang sinasabi ng gubat. Ang artwork na ito ay pinamagatang Voices in the Wilderness, likha ni Rodel Tapaya. Sa mundo ni Tapaya, ang mito ay hindi nagtuturo ng direksyon. Nagpapakita lang ito ng sabay-sabay na posibilidad, pagsunod, pananatili, pagtakas. At ikaw ang bahalang pumili kung alin ang maririnig mo. Kwento natin to.